Okay guys, welcome to another vlog. For today's vlog, susundan lang natin ang ating dialysis day na ito at sasagot tayo sa isang question, which is, paano daw ba malalaman kung kailangan na mag-umpisa ng dialysis? Well, based on our experience, wow. Kasi iba-iba ang pwedeng dahilan kung bakit madadialysis ang isang tao. At hindi ko na i-explain pa ito at kukomplikahin dahil hindi naman ako nephrologist o doktor sa kidney at hindi naman ako nasa medical field talaga. Ang kukwento ko po ay based sa our experience. Bali, meron kaming regular check-up every once a month or twice a month or thrice a month. Depende sa aming doktor. Meron kaming regular check-up sa isang cardiologist. Ito yung doktor sa puso. Shout out sa'yo, Dr. Helga Santa Maria. Yan, mahal na mahal namin yan si Dr. Santa Maria. Very cool doctor yan. Bali, sa isang check-up namin sa kanya, sa resulta ng laboratory ni Papa, bigla na lang lumolobo ang kanyang creatinine. Ito ay isa sa mga resulta sa laboratories natin kung tayo magpapa routinary check-up, no? At nirefer niya kami sa isang doktor. Ito ay ang doktor sa kidney o nephrologist na si Doktora Marshall. Doktora Paulette Marshall. Hello, Doc. I love you so much, Doc. Ayan, si Doktora, isa sa mga malulupit na mga nephrologist sa Pilipinas, no? So, nirefer niya kami dito. And then, sa pagpunta namin ni Papa doon, ako lagi kasi ang kasama, sinabihan niya kami, meron siyang computation eh. Nakakompute niya sa cellphone, yung, ewan ko ano mga factors, yung mga numero, pero nakakompute niya, at suddenly nakompute niya na meron na lang like 15% functionality ang kanyang kidney. In short, pa-fail na ito, at papasok na kami sa stage 5 level ng kanyang kidney, o pasira na o sira na nga ang kanyang kidney. At possible, anytime soon, ay makidney dialysis o makidney transplant pwede. Pero at that time, matanda na kasi si Papa. Kaya ang unang talagang choice is dialysis session. So parang pinaghanda na kami na if ever daw na merong chance ay magpakabit na kami ng access niya kung saan doon tutusukan ng mga nurses sa dialysis center ang katawan ni Papa para i-connect nga doon sa machine, which is yun yung lagi yung nakikita sa ating mga dialysis vlogs na nakakonect si Papa sa mayroong mga tubings and then nakakonect siya doon sa machine, hinihila papasok at pabalik sa kanyang katawan ang dugo. Bali guys, in general, ang una munang iuutos ng mga nephrologist ay mag-ready kayo ng access. Ito ay kung handa na kayo na magpa-dialysis. Access, ito ay yung kung saan tutusok ang ating mga dialysis nurses tuwing dialysis sessions. If ever na biglang kailangan ninyo, maganda yung handa kayo. Bali, merong access na ipapakabit dito sa inyong mga braso. Kakaiba ito dahil sa dialysis session, hindi tumutusok ang mga dialysis nurses sa mga usual nating ugat. Gumagawa ang ating mga ibang doktor sa nagsa-surgeon, ang mga surgeon natin ng mga ugat pinagdidikit hanggang sa pinapalaki. Tapos pag malaki na yung ugat na yon, ito tinatawag nating access, doon magtutusok ang mga nurses. Kakaiba yon, iba yon, okay? Kay Papa, naka-implant yung kanya, meron siyang tubo dito, ang tawag ay graft dahil maliliit ang kanyang ugat, hindi kayang bumuo ng magandang ugat para sa dialysis. So meron siyang tubo dito, doon tumutusok lagi ang mga nurses sa tubo, mahaba yun, nasa loob ng kanyang braso. Okay guys, so bali initially, kakusapin tayo ng doktor na anytime soon ay pwede na kayong i-dialysis o madadialysis kayo at kailangan nyo maghanda ng inyong access. Doon nag-umpisa na parang namulat kami na anong nangyayari? Bakit kami kailangan mag-access? Just malaking pera agad pag magpapakabit ka ng access. Doon pa lang, parang makukulture shock ka na sa pwedeng maging sistema ng dialysis. Plus, papasok na yung iba't ibang... In short, nakaka-stress siya guys. Nakaka-stress siya. Up to the point, in short, na hindi tinanggap yun ni Papa. Marami kaming kaibigan ng mga dialysis patient na nag-go sa kanya, nagpo-push. Pero, after ilang weeks, months, nawala sila. Nasa langit na sila. Kaya mas lalong natakot si Papa na pumasok sa pagdadialysis until such time na isang araw, magang-maga si Papa. Magang-maga siya, sobrang maga, hirap huminga, hindi na makagalaw, hindi na makalakad, bedridden. Then dumating sa point na dahil sa events ako before, dumaan ang aming kaibigan, ang aming family doctor, ang mahal na mahal ko rin na doktor, na si Dr. Jen Agawili Conde. Dumaan siya to check yung outputs ko sa service sa event ng anak niya. And then sabi ni Mama, check mo naman yung tito mo kasi parang mahina. Pag-check niya, kinausap niya kami ni Kuya, sakto nandito ang Kuya ko, Kuya Dennis. Ang sabi niya, dalhin niyo na sa ospital. Ngayon na, kailangan na niyang i-dialysis. Right now, bibigyan ko kayo ng admitting letter dito. Dalhin nyo na, isugod nyo na, ngayon na.
So yun na yung signal na isugod talaga namin siya sa ospital dahil may nakakita na doktor at hindi na maganda ang lagay ni Papa dahil magang-maga na siya. Ibig sabihin nun guys, kunyari na warningan kayo na you're for dialysis anytime soon. Isa sa mga pwedeng makita ay ang pamamaga o pamamanas ng inyong pangangatawan, hirap huminga, masakit na dibdib, at kung ano-ano pa. Marami yan guys, hindi ako doktor para magsabi pero maraming pwedeng mga factors na makita o tignan bago masabing idadialysis na kayo. Marami kasing epekto ang tubig sa katawan na hindi na ilalabas na later on nagiging toxic sa ating katawan. Kaya kung babalikan natin ang question, dahil ang experience namin, hindi talaga kami nag-go for dialysis agad-agad dahil sa takot ni Papa, alam mo yun, sa uncertainty na pwedeng mangyari until such time nga, yun, na kailangan na pala siya. So, nalagyan siya ng access dito sa leeg at tumagal to ng around maximum 3 months at maximum 3 months lang talaga siya para siyang tube dito na nakakonekta sa heart at sa vein yata, I think. So, doon kinukuha yung dugo at binabalik. Delikado yun guys kasi medyo prone siya talaga for infection at delikado infection. Anytime pwede kang ma-infect at anytime mag-50-50 ang buhay mo kapag na-infect ka, nagkaroon ng mga infection. Delikado yun guys. Well, yun na nga, ang sinasabi ko kung babalikan natin ang tanong, paano malalaman yun if makikipagtulungan tayo sa ating nephrologist. Talagang makipag-cooperate tayo sa kanya. Pero kung ako ang tatanungin, maganda na maagang mag-dialysis ang isang tao. Kapag sinabihan ka na ng doktor mo na magpa-dialysis ka na, pa-dialysis ka na. Kung in doubt ka, mag-second opinion ka. Tapos kung yun pa rin ang sinasabi at hindi madadaan sa mga gamutan, guys, magpa-dialysis ka na kasi mas maganda ang naaagapan dahil mayroong mga napapahinto sa dialysis kapag naaagapan. O mas madali, pag naman nag-dialysis kayo na maaga, mas hindi kayo mahihirapan sa mga komplikasyon. Unlike yung kay Papa na late na, I mean, hindi naman super late, pero late na namaga muna siya bago siya pumasok sa dialysis at nagtalagay ng access, which is dapat naagapan na sana dito. Mas less sana yung mararamdaman niya at swabe sana ang daily routine niya. Magiging normal pa rin sana ang buhay kung naagapan at mas maagang kumilos na magpa-dialysis. Kaya naman sana ay ang desisyon na ito talaga ay isang group effort na talagang dapat buong pamilya ay nagde-decide para doon sa ating dialysis patient. Now, if ikaw po na nanonood ay or may kakilala ka na for candidate na siya for dialysis, better assess yourself, then makipag-close, communicate, close effort na makipagtulungan ka talaga sa nephrologist mo na kung paano sana maililihis o maiiwas ang iyong sarili. Katulad kay Papa, tinulungan muna kami ni Dr. Marshall na wag mo na ma-dialysis by kailangan maabot niya yung kanyang ideal weight, ganyan, plus diet na talagang kailangan maging tikim-tikim lang ang kain. At ang key kasi para maisalba natin ang ating katawan sa kahit anong sakit actually, pero in particular sa pagdadialysis ay yung ating food intake. Talagang yung lifestyle and yung intake natin ng pagkain. Ito talaga yung nag-control sa ating pagtaas at pagbaba ng ating laboratories. Talagang kung masinop tayo sa ating mga kinakain, kung talagang mahigpit tayo sa amount ng ating kinakain, sa klase ng ating kinakain, more or less talagang may magagawa ito pagdating sa resulta ng ating mga laboratories. Kaya niyang makontrol talaga. Lalo na if you have a dietitian, renal dietitian na talagang tutulong sa'yo buwan-buwan sa pwede mong makain. Kung meron kayong extra budget, mas makakatulong yun. Kasi talagang nakafocus yung bagay na yun o yung tao na yun, na dietitian na yun sa inyong makakain na good para sa inyo. Kasi iba-iba't ang mga pasyente, merong diabetic, merong hindi diabetic, iba-ibang mga diets yan, hindi lang basta-basta magtipid ka sa kain, mag-diet ka, hindi lang basta-basta ganyan. May mga technical din na yan na ang isang dietitian din ay makakatutulong sa inyo. So yun guys, if ever na merong pang magagawa, go, try nyo. Pero if yun nga, going back, kung papasok na talaga kayo sa pagdadialysis at kailangan nyo ng idea kung go ba ninyo o hindi, para sa akin, i-go ninyo yan. Then sabayan natin ng prayers. Prayers. Kasi yung iba nag-iisip ng pambayad. Guys, prayers lang, prayers. Talaga kasing darating yung oras na bibigyan tayo ng challenges ni Lord. And wag na wag tayong bibitiw sa Kanya. Hindi yan magbibigay ng challenge na hindi natin malalagpasan at magtiwala tayo sa plano niya. Itaas natin sa Kanya lahat and dadating yung araw, malalagpasan natin to lahat ng masaya at nakangiti. So guys, next question ulit tayo and see you again on our next Vlogmas. Maraming salamat po. May mic na. Uy, maraming salamat sa panonood ah. Please subscribe to our YouTube channel. Like and share this video. Turn on notification para updated ka sa mga next uploads natin at magkwentuhan tayo. Comment down below and please follow our socials, our Facebook page, Instagram, and TikTok. For more videos, visit our YouTube playlists. Maraming salamat po.